Siksikan ng ballroom sa daan-daang pamilyar na mukha ng tumayo ang aking asawa, tinapik ang kanyang champagne glass at inihayag na hihiwalayan na niya ako doon mismo sa aking ika-42 na kaarawan sa harap ng lahat ng aming kamag-anak, kaibigan at katrabaho. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng bangungot. Ang pangalan ko ay Jose Joey Cruz. Ako'y 42 taong gulang at hanggang sa gabing iyon ng Sabado sa huling bahagi ng Setyembre, akala ko'y maayos na ang lahat sa buhay ko. Kasal ako kay Isabel sa loob ng 16 na taon. Nagkakilala kami sa isang fundraiser ng isang kolehiyo sa komunidad noong ako ay 26 at siya ay 23. Siya ay nag-aaral ng graphic design at ako naman ay nagsisikap umangat sa commercial real estate development. Noon, may kakaibang sigla siya na tila kayang-kaya niyang pasayahin ang isang silid sa kanyang pagpasok pa lang. Ikinasal kami 8 buwan pagkatapos, bumili ng maliit na bahay sa Alabang, at ginugol ang sumunod na 16 na taon sa pagbuo ng akala ko iisang matatag na buhay. Nagtrabaho ako bilang Senior Project Manager sa Santos Development Group, namamahala ng mga proyektong konstruksyon sa 3 rehiyon. Mahirap na trabaho, mahabang oras, palaging nagbibiyahe, ngunit maganda ang bayad, napakaganda. Tumigil sa pagtatrabaho si Isabel mga 5 taon sa aming pagsasama. Sabi niya'y gusto niyang mag-focus sa pag-aasikaso ng aming tahanan at baka magkapamilya rin balang araw. Hindi kami nagkaanak at kung iisipin ko ngayon, dapat ay may sinabi na iyon sa akin. Iba ang pamilya ni Isabel sa akin. Kung ako'y galing sa uring manggagawa, mga taong pinaghirapan ang lahat ng mayroon sila, ang pamilya niya ay mayaman, matagal ng mayaman mula sa panig ng kanyang ama. Si Ricardo Belmonte ay may-ari ng mga luxury car dealership sa buong Luzon. Ang kanyang asawa, si Vivian, ay mula sa pamilyang mayaman sa bangko at hindi nagtrabaho kahit isang araw sa kanyang buhay. Ang kanilang bunsong anak, kapatid ni Isabel, si Amanda, ay 32 at nagtatrabaho bilang marketing director sa isa sa mga dealership ni Ricardo, bagamat alam ng lahat na ito'y titulo lamang na walang tunay na responsibilidad. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang panghuhusga mula sa pamilya ni Isabel. Ang paraan ng pagtatanong ni Ricardo tungkol sa aking sahod, sa aking karera, kung sapat ba ang naibibigay ko sa kanyang anak. Ang paraan ng mga komento ni Vivian tungkol sa bahay namin, inihahambing ito sa mga mansyon na pag-aari ng mga anak ng kanyang mga kaibigan. Ang paraan ng pag-irap ni Amanda tuwing nagsasalita ako tungkol sa trabaho, na para bang ang pamamahala sa konstruksyon ay mababang uri para sa kanila. Ngunit palagi akong ipinagtatanggol ni Isabel, o akala ko lang. Sinasabi niyang huwag ko silang pansinin na makaluma lang sila na ang mahalaga ay ang aming relasyon. Naniwala ako dahil gusto kong maniwala. Dahil kapag 16 na taon ka ng kasal, hindi mo na kino-question ang pundasyong kinatatayuan mo. 3 linggo bago ang aking kaarawan, iminungkahi ni Isabel na gumawa kami ng espesyal ngayong taon. Joey, mahal, sabi niya habang nag-aalmusal kami isang Martes ng umaga. Alam kong mas gusto mo ang tahimik na kaarawan, pero naisip ko, pwede ba tayong gumawa ng mas malaki ngayong taon? Ang 42 ay malapit na sa mid-40s. Dapat nating ipagdiwang ng maayos. Tumingin ako mula sa aking laptop kung saan sinusuri ko ang mga plano para sa isang medical complex sa Cebu. Anong nasa isip mo? Isang dinner party? Hindi naman magarbo, pamilya at malalapit na kaibigan lang. Siguro mga 50 o 60 na tao. Pwede nating rentahan ang banquet room sa Di Alabang Hotel. Gawin nating maganda. Ang Di Alabang Hotel, ang lugar kung saan kami ikinasal. Ang suhestyon ay parang sentimental, romantiko pa nga. Ngumiti ako at pumayag ng walang pag-aalinlangan. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito, paki-hit ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo mapalampas ang bawat episode. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito para matulungan ang iba na matuklasan ang mga kwentong ito. Ngayon, ipagpatuloy natin. Si Isabel ang humawak ng lahat ng pagpaplano. Sabi niya gusto niyang sorpresa ito. Gusto niyang alisin ang pressure sa akin dahil abala ako sa 3 malalaking proyekto sa trabaho. Ibinigay ko sa kanya ang aking credit card
at sinabing gawin niyang espesyal. Gawin mo ang gusto mo, babe. Ikaw ang bahala. Sa sumunod na 3 linggo, napansin kong madalas siyang nasa telepono. May mga pabulong na pag-uusap na biglang hihinto kapag pumasok ako sa silid. Kapag tinanong ko, iwinawagayway niya lang ako ng mga paliwanag tungkol sa pakikipag-ugnayan sa caterer, pagkumpirma sa listahan ng mga bisita, pakikipag-usap sa event manager ng hotel. Lahat ay makatwirang paliwanag para sa isang taong nagpaplano ng malaking party. Noong Huwebes bago ang aking kaarawan, umuwi ako mula sa isang site inspection sa Davao at natagpuan ko sina Isabel at Amanda na nakaupo sa aming dining table, napapaligiran ng mga papel at laptop. Pareho silang napatingin nang pumasok ako at may kakaibang tinginan silang dalawa. Isang tingin na hindi ko maintindihan. "Joey, maaga kang umuwi," sabi ni Isabel, mabilis na inililigpit ang ilang papel. "Mas maluwag ang trapiko kaysa inaasahan," sagot ko, inilapag ang aking briefcase. "Anong ginagawa ninyo?" "Mga huling detalye lang para sa party," sabi ni Amanda, na may matalas na pag-click na isinara ang kanyang laptop. Masyadong perfectionist si Isabel sa lahat. Lumapit ako at hinalikan si Isabel sa pisngi. "Hindi mo kailangang ma-stress ng sobra. Ano man ang plano mo, siguradong perpekto yan." Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto kong maging eksakto ang lahat. Deserve mo yan." Kung iisipin ko ngayon, makikita ko ang mga babalang hindi ko pinansin. Ang paraan ng pagtulog ni Isabel sa guest room 3 gabi sa isang linggo, sinasabing nakakagising sa kanya ang hilik ko. Ang paraan ng pagiging kritikal niya sa lahat ng ginagawa ko, mula sa pag-aayos ko ng dishwasher hanggang sa pakikipag-usap ko sa kanyang mga magulang. Ang paraan ng pagtigil niya sa pagtatanong tungkol sa araw ko, pagtigil sa pagpapakita ng interes sa aking trabaho, pagtigil sa paghawak sa akin maliban kung may partikular na dahilan. Ngunit kapag nasa gitna ka nito, kapag mayroon kang 16 na taon ng kasaysayan kasama ang isang tao, naghahanap ka ng dahilan. Sasabihin mo sa sarili mo na stress lang ito. Pansamantala lang, isang magaspang na yugto lang na pinagdadaanan ng lahat ng mag-asawa. Hindi mo makikita ang bangin hanggang sa mahulog ka na. Dumating ang Sabado na may perpektong panahon ng taglagas. Malamig na hangin, maaliwalas na kalangitan, ang uri ng araw na nagpapasalamat ka na buhay ka. Ginugol ko ang umaga sa bahay na tinatapos ang mga papeles habang si Isabel ay nagpaayos ng buhok at kuko. Sinabi niya sa akin na magsisimula ang party ng 7 Dumakers na YG at dapat kong isuot ang aking pinakamagandang suit, ang charcoal gray na binili ko para sa kasal ng kanyang pinsan 2 taon na ang nakalipas. Bandang certain cage, umuwi si Isabel na napakaganda. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok ay nakaayos sa eleganteng alon. Ang kanyang makeup ay perpekto at may dala siyang 3 shopping bag mula sa mga mamahaling butik. "Ang ganda mo," sabi ko sa kanya habang nilalampasan niya ako papunta sa kwarto. "Salamat," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. "Dapat ka nang mag-ayos. Kailangan nating umalis ng 6:15. Naligo ako, nagahit, at isinuot ang suit na hiniling niya. Nang bumaba ako ng 6 na araw, naghihintay si Isabel sa may pinto suot ang isang itim na cocktail dress na malamang mas mahal pa sa buwan ng bayad ko sa kotse. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyong hindi ko mabasa. "Handa ka na?" tanong niya. "Handa na." Ang biyahe papuntang The Alabang Hotel ay tumagal ng 20 minuto. Tahimik si Isabel sa buong biyahe, palaging tinitingnan ang kanyang telepono, mabilis na nagtatype ng mga mensahe sa kung sino. Nang tanungin ko kung ayos lang ang lahat, tumango lang siya at sinabing nakikipag-ugnayan siya sa caterer. Pumasok kami sa parking lot ng hotel ng 6:40. Puno na ng mga sasakyan ng lote. Nakilala ko ang Toyota Hilux ng kapatid kong si Marco, ang Mercedes ng mga magulang ni Isabel, mga sasakyan ng aming mga kapitbahay, mga katrabaho ko, mga kamag-anak na nakikita ko lang tuwing Pasko. "Wow," sabi ko, humanga. "Talagang inimbita mo ang lahat." Naging maigting ang panga ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin sa huling pagkakataon. Wala kang ideya. Naglakad kami sa lobby ng hotel at naririnig ko ang musika,
at usapan mula sa banquet hall. Nang makarating kami sa pasukan, huminto si Isabel at humarap sa akin. Joey, anuman ang mangyari sa loob, tandaan mo lang na ito ay para sa ikabubuti nating dalawa. Bago ko pa maitatanong kung ano ang ibig niyang sabihin, itinulak niya ang dobleng pinto. Ang silid ay mas siksikan kaysa sa inaasahan ko. Mabilis akong nagbilang at tinansya ko na may hindi bababa sa 100 katao. Lahat ng mukha ay napalingon sa amin pagpasok. Huminto ang usapan, biglang tumigil ang musika. Nakatayo ang kapatid kong si Marco malapit sa pader sa likuran katabi ng aming ina. Seryoso ang kanyang mukha at dahan-dahan siyang umiiling. Ang katrabaho kong si David, na 8 taon ko nang kasama, ay nakatayo sa bar na mukhang hindi komportable. Nakaupo ang mga magulang ni Isabel sa isang mesa sa harap. Si Ricardo ay nakakrus ang mga braso at si Vivian ay may ngiti ng kasiyahan. Mayroong mali. Dinala ako ni Isabel sa gitna ng silid kung saan may maliit na entablado. Sa ibabaw nito ay may isang mesa na may mikropono, isang malaking sobre at isang poster board na natatakpan ng tela. Anong nangyayari? Tanong ko, halos pabulong. Kinuha ni Isabel ang mikropono at umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa biglang tumahimik na silid. Salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayong gabi. Alam kong hindi ito ang inaasahan ng lahat. Ngunit kailangan ko ng mga saksi para dito. Nanlamig ang aking sikmura. Isabel, anong ginagawa mo? Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lamig sa kanyang mga mata. Isang bagay na marahil ay naroon na sa loob ng maraming buwan, marahil taon, na masyado akong nabulag para makita. Jose Cruz, anunsyo niya sa silid. Kasal tayo sa loob ng 16 na taon. 16 na taon kong hinintay na maging lalaking inaakala kong ikaw. 16 na taon ng kabiguan at pagkakaraniwan. 16 na taon ng panonood sa mga asawa ng mga kaibigan kong nagtatagumpay habang ikaw ay nananatili sa gitnang pamamahala. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga suntok. Isabel, pwede nating pag-usapan ito sa bahay, hindi dito. Tumawa siya. Isang malupit na tunog na umalingaw-ngaw sa mga dingding. Iyan mismo ang problema mo, Joey. Laging gustong magtago sa katotohanan. Laging gustong panatilihing tahimik at komportable ang mga bagay. Well, tapos na akong manahimik. Tinanggal niya ang tela sa poster board sa likod niya. Ito ay isang collage ng mga litrato, mga larawan ko sa buong pagsasama namin, ngunit bawat isa ay sinira. Mga pulang X na iginuhit sa aking mukha. Ang salitang bigo na nakasulat sa mga larawan ko, sa mga construction site, sa mga pagtitipon ng pamilya, sa aming kasal. Pakiramdam ko'y umiikot ang silid. Sandaang pares ng mga mata ang nakatutok sa akin. Pinapanood ang aking kahihiyan. Nagpatuloy si Isabel, lumalakas ang kanyang boses. Kilala ninyong lahat si Joey, ang masipag na project manager, ang tapat na asawa. Ngunit ang hindi ninyo alam ay sa loob ng 5 taon, ako ang sumusuporta sa atin. Ang pamilya ko ang sumusuporta sa atin dahil hindi umuunlad ang karera ni Joey at hindi sapat ang kanyang sahod para sa ating pamumuhay. Hindi iyon totoo. Kumikita ako ng 2.1 milyon kada taon. Komportable kaming namumuhay, hindi nagkaproblema sa mga bayarin, may ipon sa bangko. Ngunit binabago ni Isabel ang kasaysayan sa harap ng lahat ng mahalaga sa akin. Kinuha niya ang malaking sobre sa mesa at naglabas ng isang tumpok ng mga papel. Ito ay mga papeles ng diborsyo. Ihahain ko ang diborsyo ngayong gabi sa harap ninyong lahat para malaman ng lahat kung anong klaseng asawa si Jose Cruz. Tumayo si Ricardo Belmonte mula sa kanyang mesa, hawak ang isa pang sobre. Bago ka umalis dito, Joey, kailangan nating ayusin ang mga utang. Halos hindi ko maproseso ang nangyayari. Anong utang? Lumakad si Ricardo sa entablado at tumayo sa tabi ng kanyang anak. Bawat sentimo na ininvest ng aking pamilya para suportahan ka sa mga nakaraang taon. Kinuwenta namin ang lahat. Mga tulong sa pabahay, bayad sa kotse, insurance, mga regalo na sa totoo lang ay pantakip sa iyong mga pagkukulang. Umabot ito sa 14.5 milyon. Ang halaga ay katawa-tawa. Hindi kami kailanman humingi ng pera sa pamilya ni Isabel.
Oo, nagbigay sila ng malalaking regalo tuwing Pasko at Kaarawan, marahil nagbayad para sa ilang bakasyon, ngunit 14.5 milyon? May dalawa kang pagpipilian, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at parang negosyante. Bayaran kami ng buo o handa akong magsampa ng kaso? At linawin ko lang, Joey, may mga abogado ako na dalubhasa sa pandaraya at pagsasamantalang pinansyal. Nakakabaliw ito, nasabi ko. Hindi kayo maaaring basta-basta gumawa ng utang. Lumitaw si Amanda sa tabi ng kanyang ama, hawak ang kanyang telepono. Bawat transaksyon ay dokumentado, bawat regalo ay nakalista, bawat hapunan na kami ang nagbayad, bawat pautang na ibinigay namin, lahat ay natrack sa loob ng 16 na taon. At pumirma ka ng mga papeles na kumikilala sa ilan dito bilang utang, hindi regalo. Wala akong natatandaang pumirma ng ganoong mga papeles. Ngunit masyadong magulo ang isip ko sa pagkabigla para magproseso ng mga detalye. Pagkatapos ay lumapit si Amanda kung saan ko inilagay ang mga susi ng kotse ko sa isang mesa nang dumating kami. Kinuha niya ito at iwinagayway sa harap ng mga tao. At ito, inilipat na sa akin ang titulo ng kotse kahapon, iyong BMW na minamaneho mo. Pinirmahan na ni Isabel bilang bahagi ng kasunduan sa diborsyo na papayagan mo. Pakiramdam ko'y pinapanood ko itong mangyari sa ibang tao. Hindi ito maaaring maging totoo. Hindi ito gagawin ni Isabel. Hindi gagawa ang kanyang pamilya ng ganito kalupit. Ngunit nagkamali ako. Ang huling dagok ay dumating nang lumakad ang aking amo, si Gerardo Santos, sa entablado. Nagtaka ako kung bakit siya nasa birthday party ko. Mayroon kaming propesyonal na relasyon, ngunit hindi kami magkaibigan. Ngayon naiintindihan ko na. Joey, sabi ni Gerardo, ang kanyang boses ay may halong pagsisisi na maaaring totoo o ensayado. Pasensya na at dito ko ito gagawin, ngunit nakipag-ugnayan si Isabel sa aming HR department noong nakaraang linggo. Nagbigay siya ng dokumentasyon ng ilang nakakabahalang pag-uugali. Anong pag-uugali? Tanong ko, nanginginig ang boses. Inabutan ako ni Gerardo ng isang folder. Sa loob ay may mga nakaprint na email na di umano, imula sa aking work account na naglalaman ng mga hindi naaangkop na mensahe sa isang kasamahan na nagangangalang Jennifer. Mga mensaheng hindi ko kailanman isinulat, mga panliligaw na hindi ko kailanman ginawa. Hindi ito totoo, sabi ko. Nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina ng gawa-gawang ebidensya. Hindi ako kailanman nagpadala ng ganito. Halos hindi kami nag-uusap ni Jennifer. Kailangang seryosohin ng kumpanya ang mga aligasyon ng workplace harassment, patuloy ni Gerardo. Epektibo ka agad, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Makikipag-ugnayan sa iyo ang HR sa Lunes tungkol sa mga huling papeles at iyong huling sahod. Umiikot na ngayon ang silid. Lahat ng mayroon ako, lahat ng aking binuo ay inaalis sa harap ng daan-daang saksi. Ang aking kasal, ang aking tahanan, ang aking kotse, ang aking reputasyon, ang aking karera. Lahat nawala sa loob ng wala pang 20 minuto. Lumapit sa akin si Isabel at inabot ang isang panulat. Pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo, Joey. Gawing madali para sa iyong sarili. Tumingin ako sa paligid ng silid sa lahat ng mga mukha. Ang ilan ay mukhang hindi komportable, marahil ay nais na hindi nila nasasaksihan ito. Ang iba ay mukhang nasisiyahan, na parabang ito mismo ang libangang inaasahan nila. Nagsimulang lumapit ang kapatid ko sa entablado, ngunit hinawakan siya ng aming ina at pinigilan. Joey, sabi ulit ni Isabel, ang mga papeles. Kinuha ko ang panulat na may kamay na hindi ko maramdaman na sa akin. Tumingin ako sa mga papeles, nakita ang mga tuntunin na nagbibigay kay Isabel ng lahat. Ang bahay, karamihan ng aming ipon, buong pagmamay-ari ng lahat ng pinagsamahan naming ari-arian. Iniiwanan ako na walang anuman, kundi ang aking mga personal na gamit at anumang utang na ipapasa niya sa akin. May nabasag sa loob ko. O baka sa wakas ay nagising na. Ibinaba ko ang panulat nang hindi pumipirma. Hindi, sabi ko ng mahina. Ang kumpiyansang ekspresyon ni Isabel ay nag-atubili saglit. Ano? Sabi ko, hindi. Hindi ko pipirmahan ang mga papeles na ito. Hindi dito, hindi ganito.
at hindi kung walang sarili kong abogado na susuriin ang bawat linya. Lumapit si Ricardo, namumula ang mukha sa galit. Wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon, Joey. Tumingin ako sa kanya ng direkta. Wala ka rin, Ricardo, dahil walang legal sa lahat ng ito. Hindi ka maaaring gumawa ng mga utang. Hindi mo maaaring i-claim ang mga regalo o pautang ng walang tamang dokumentasyon at tiyak na hindi mo ako maaaring i-hostage sa mga banta ng kasong pandaraya na hindi tatayo sa korte. Lumingon ako kay Gerardo. At ang pagtanggal mo sa isang tao batay sa hindi pa napapatunayang aligasyon ng walang tamang investigasyon? Iyan ay wrongful termination. Makikipag-usap ako sa isang employment attorney sa Lunes ng umaga. Si Jennifer, ang babaeng di umano'y hinaras ko, ay biglang nagsalita mula sa likuran ng silid. Hindi ako kailanman nagsampa ng anumang reklamo. Pinakiusapan akong pumirma ng isang salaysay noong nakaraang linggo, ngunit tumanggi ako dahil walang nangyari. Sinubukan kong sabihin sa HR na ito ay isang setup, ngunit walang nakinig. Ang kasiyahan sa mukha ni Isabel ay gumuho. Joey, huwag mo nang pahirapan pa ito. Hindi ko ito pinapahirapan, Isabel. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Naglakad ako pababa ng entablado at nagtungo sa pinto. Sa likuran ko, narinig ko ang pagsiklab ng kaguluhan, mga boses na nagtatalo, mga taong humihingi ng paliwanag, ngunit hindi ako lumingon. Naabutan ako ng kapatid kong si Marco sa parking lot. Joey, teka, hayaan mong ihatid kita. Kailangan kong mapag-isa ngayon, sabi ko sa kanya. Gusto ni Mama na doon ka muna sa amin, hanggang sa maayos mo ang lahat. Umiling ako. Aayusin ko ito ng mag-isa. Mukhang gustong makipagtalo ni Marco, ngunit tumango na lang siya at inabot sa akin ang mga susi ng kanyang kotse. Dalhin mo ang pick-up ko. Hindi naman pala sa'yo yung BMW na yon. Ayusin natin ang tungkol sa mga sasakyan mamaya. Nagmaneho ako papunta sa isang hotel sa kabilang panig ng lungsod. Nag-check-in gamit ang perang dala ko sa aking wallet at umupo sa kama sa isang ordinaryong silid na amoy panlinis at buhay ng ibang tao. Nagsimulang tumunog ang telepono ko bandang hating gabi. Si Isabel muna, tapos si Amanda, tapos si Ricardo, tapos mga numerong hindi ko kilala. Pinatay ko ito at tumitig sa kisame hanggang madaling araw. Lunes ng umaga, binuksan ko ulit ang aking telepono. 73 missed calls, 42 voicemails, mahigit 100 text messages. Ang unang voicemail ay mula kay Isabel. Nanginginig ang boses. Joey, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Lumala na ito. Pakiusap, tawagan mo ako. Ang pangalawa ay mula kay Ricardo. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang bagay na parang pag-aalala. Joey, si Ricardo ito. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na kailangang isali ang mga abogado. Ang pangatlo ay mula kay Amanda. Joey, seryoso, sagutin mo na lang ang telepono mo. Nagwawala na ang kapatid ko, para kang bata. Binura ko lahat ng hindi pinakikinggan ng iba pa. Pagsapit ng Martes, dumalas ang mga tawag sa bawat 30 minuto. Miyerkules, tuloy-tuloy na ang mga tawag mula sa iba't ibang numero. Tila inutusan ni Isabel ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan na hanapin ako. Huwebes ng hapon, tumawag ang kapatid ko. Joey, tumatawag si Mama sa bahay. Sinasabi ni Isabel na inabandona mo siya, na nagtatago ka ng mga ari-arian. Tinatawagan niya ang sino mang maaaring nakakaalam kung nasaan ka. Hayaan mo siyang tumawag, sabi ko. Hindi ako nagtatago. Hindi ko lang pinapansin ang kanyang sirko. Anong gagawin mo? Kung ano ang dapat kong ginawa maraming taon na ang nakalipas, Marco. Ipagtanggol ang sarili ko. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa isang abogadong nagngangalang Attorney Patricia Chan na dalubhasa sa mga kaso ng diborsyo na may kinalaman sa pandarayang pinansyal. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang mga gawa-gawang utang, ang mga peking email, ang hindi tamang paglipat ng titulo ng aking sasakyan, ang dokumentasyon ng wrongful termination. Ngumiti si Attorney Chan. Ginoong Cruz, nagkamali ng malaki ang iyong asawa. Akala niya'y masisira ka sa kahihiyan sa publiko. Sa halip, lumikha siya ng isang silid na puno ng mga saksi sa pandaraya, paninirang puri at sabwatan.
Maayos ba natin ito? Maaayos? Ginoong Chan, sabi ni Ati. Chan, wawasakin natin ang kanyang kaso ng husto na maswerte na siyang makakaalis na may dala. Sa sumunod na 3 araw, naghain si Attorney Chan ng mga emergency motion sa korte, mga restraining order laban sa paglipat ng ari-arian, mga injunction laban sa pag-access ni Isabel sa aming joint accounts, mga formal na reklamo sa HR at legal team ng aking kumpanya tungkol sa wrongful termination batay sa peking ebidensya. Naghain din siya ng mga subena para sa testimonya ni Jennifer, para sa security footage ng hotel mula sa party, at para sa mga financial record mula sa mga dealership ni Ricardo. Joey, si Ricardo ito. Sa tingin ko'y nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Marahil ay nagpadalos-dalos kami. Pwede ba nating pag-usapan ito bilang mga matatanda? Joey, si Amanda ito. Tingnan mo, yung sa kotse ay emosyonal lang si Isabel. Pwede nating ayusin yan. Tawagan mo lang kami. Joey, pakiusap. Si Isabel ito. Mahal kita. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko sa party. Pakiusap, umuwi ka na para maayos natin ito. Hindi ko sinagot ni isang tawag. Nag-schedule si Attorney Chan ng formal na mediation 2 linggo mula noon. Samantala, ipina-freeze niya ang lahat ng pinagtatalo ng ari-arian na ibalik ang aking pagkakatanggal sa trabaho habang naghihintay ng buong investigasyon at nagsampa ng mga kontrakaso laban kay Isabel para sa pandaraya, paninirang puri at sinadyang pananakit ng damdamin. 1 linggo bago ang mediation, pumayag akong makipagkita kay Isabel ng personal sa opisina ni Attorney Chan. Dumating siyang malayong-malayo sa kumpiyansang babae na nag-orkestra ng aking pampublikong kahihiyan. Namumula ang kanyang mga mata, magulo ang pagkakatali ng kanyang buhok, at nakasuot siya ng sweatpants at hoodie. Joey, simula niya nang makita ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako ng malaki, kinumbinsi ako ng tatay ko na ito ang tamang paraan, pero nakikita ko na ngayon kung gaano iyon kamali. Kinumbinsi ka ng tatay mo? Tanong ko ng mahinahon. Isabel, tumayo ka sa entablado at sinabi sa daan-daang tao na bigo ako. Gumawa ka ng ebidensya para matanggal ako sa trabaho. Sinubukan mong nakawin ang ating mga ari-arian. Hindi iyon ang tatay mo. Ikaw iyon. Galit ako. Naramdaman kong napabayaan ako. Naisip ko kung gugulatin kita, baka sa wakas makita mo kung ano ang mawawala sa'yo. Sumingit si Ate Chan. Ginang Cruz, marahil ay dapat tayong mag-focus sa mga legal na usapin sa halip na sa mga isyu sa relasyon. Lumingon si Isabel sa kanya. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ang lahat ng ito at magsimula ulit? Ayoko na ng diborsyo. Gusto kong bumalik ang asawa ko. Sa kasamaang palad, sabi ko, ako na ngayon ang may gusto ng diborsyo. Sa katunayan, nagpapasalamat ako sa party na iyon. Ipinakita nito sa akin kung sino talaga ang pinakasalan ko. Ang mediation ay brutal. Iniharap ni Attorney Chan ang ebidensya ng bawat peking claim, bawat maling pahayag, bawat pagtatangkang manipulahin o takutin ako. Sina Ricardo at Vivian ay nakaupo na walang emosyon habang gumuho ang kanilang maingat na binuong salaysay. 2 beses lumabas ng silid si Amanda. Hindi kinaya ang cross-examination. Sa huli, ang kasunduan ay malayong-malayo sa orihinal na hinihingi ni Isabel. Napanatili ko ang bahay, kalahati ng aming ipon, ang aking kotse na legal na sa akin, anuman ang mga papeles na pineke ni Amanda, at buong karapatan na magsampa ng kaso laban sa sinumang nakiisa sa pandaraya. Umalis si Isabel na dala ang kanyang mga personal na gamit at sapat na pera para magsimula sa ibang lugar. Kinailangang pumirma nina Ricardo at Vivian ng affidavit na kumikilalang lahat ng perang ibinigay sa amin sa mga nakaraang taon ay mga regalo, hindi utang, at anumang pagtatangkang i-claim ito bilang iba ay magreresulta sa kasong tax fraud. Si Gerardo Santos, ang dati kong amo, ay ibinalik ako sa trabaho na may buong back pay at formal na paghingi ng tawad. Tahimik na tinanggal ng kumpanya ang HR director na nagproseso ng aking pagkakatanggal ng walang tamang investigasyon.
Nakatanggap si Jennifer ng settlement para sa pagkakasangkot sa isang piking harassment claim. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa aking sala ang parehong silid kung saan kami ni Isabel ay gumugol ng 16 na taon sa pagbuo ng isang buhay at napagtanto kong gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang taon. Ang bigat ng paghuhusga ng kanyang pamilya, ang kanyang patuloy na kritisismo, ang kanyang pangangailangang magpakitang gilas sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit sa akin. Nawala na lahat. Dumaan si Marco na may dalang pizza at beer. "Kamusta ka na, kapatid?" "Sa totoo lang, mas mabuti kaysa sa huling dekada, baka mas matagal pa." Itinagis niya ang kanyang bote ng beer sa akin. "Para sa mga birthday party na nagpapakita sa iyo ng katotohanan." "Para sa katotohanan," sangayon ko. Nag-vibrate ang telepono ko. Isa na namang mensahe mula kay Isabel, ang kanyang ikapino ngayong linggo. "Joey, nagte-therapy ako. Naiintindihan ko na ngayon kung saan ako nagkamali. May pag-asa pa bang subukan natin ulit?" Binura ko ito nang hindi sumasagot. May mga tulay na hindi na dapat muling itayo. May mga pagkakanulo na hindi mapapatawad. At minsan ang pinakamagandang mangyari sa isang lalaki ay ang pagwasak sa kanyang buong mundo para makapagtayo siya ng mas maganda mula sa mga piraso nito. Sinubukan ni Isabel na ipahiya ako sa harap ng daan-daang tao, iniisip na susuko ako. Sa halip, pinalaya niya ako mula sa isang pagsasamang hindi ko na malayang dahan-dahang sumasakal sa aking pagkatao. Sinubukan akong takutin ng kanyang ama gamit ang mga gawa-gawang utang, iniisip na matatakot akong lumaban. Sa halip, tinuruan niya ako kung gaano kailangan kong maging matapang para protektahan ang aking sarili. 1 taon pagkatapos ng birthday party na yon, tinanggap ko ang isang promosyon sa Santos Development Group na halos nagdoble ng aking sahod. Bumili ako ng bagong bahay sa kabilang bayan, nagsimulang makipag-date sa isang babaeng nagngangalang Clara, na isang nurse at walang pakialam sa estado o imahe o kung anong uri ng kotse ang minamaneho ko. Nakipag-ugnayan akong muli sa mga kaibigang nawalan ako ng koneksyon noong kasal pa ako dahil hindi sila gusto ni Isabel. Nagkasalubong kami ni Amanda sa isang restaurant sa bayan. Kasama niya ang ilang kaibigan at nang magtama ang aming mga mata, mabilis siyang umiwas ng tingin. Lumapit pa rin ako sa kanilang mesa. "Amanda," sabi ko, pinapanatiling pala kaibigan ng aking boses. "Kamusta ka?" Hindi siya mapakali. "Okay lang ako, Joey. Tungkol sa lahat ng nangyari, tinulungan mo ang kapatid mo na sirain ako," putol ko. "Pumeki ka ng mga dokumento, nakiisa sa pandaraya, at inakala mong lahat ay katuwaan lang. Hindi ko iyon nakakalimutan." Nakatingin na ngayon ang kanyang mga kaibigan. "Joey, pakiusap. Pero gusto kong malaman mo na pinatawad na kita," patuloy ko. "Hindi dahil sa deserve mo, kundi dahil ang paghawak sa galit sa mga taong tulad mo ay hindi sulit sa enerhiya. Akala ninyo ng pamilya mo ay masisira ninyo ako. Nagkamali kayo, at iyon lang ang kailangan kong matutunan tungkol sa inyo." Umalis ako bago pa siya makasagot. At mas maganda ang pakiramdam kaysa sa anumang paghihiganti na maaari kong planuhin. Ang totoo, ginawan ako ng pabor ni Isabel at ng kanyang pamilya ng gabing iyon. Ipinakita nila kung sino talaga sila noong akala nila'y hawak nila ang lahat ng kapangyarihan. Tinuruan nila ako na ang ilang tao ay tinitingnan ang relasyon bilang transaksyon, ang kasal bilang paraan para umangat sa lipunan, at ang katapatan bilang isang bagay na pinapanatili mo lamang hanggat nakikinabang ka. Tinuruan din nila ako na mas malakas ako kaysa sa aking inaakala, na hindi ko kailangang tanggapin ang kahulugan ng iba sa tagumpay o kabiguan, na minsan ang pag-alis na walang dala ay mas mabuti kaysa manatili na may lahat. Dumating ang aking ika-23 na kaarawan ngayong taon. Ipinagdiwang ko ito ng tahimik kasama si Marco, si Clara, at ilang malalapit na kaibigan sa isang steakhouse. Walang mga banquet hall, walang mga sorpresang anunsyo, puro masarap na pagkain at mas masayang kasama. Sumandal si Clara habang nagdi-dessert at hinawakan ang aking kamay. "Maligayang kaarawan, Joey. Naging magandang taon ito para sa'yo."
Inisip ko kung nasaan ako 12 buwan na ang nakalipas, nakatayo sa entabladong iyon, pinapanood ang pagguho ng aking buhay sa harap ng daan-daang saksi. Sinasabihang ako ay isang bigo, isang kabiguan, isang pabigat. Ito ang pinakamagandang taon ng buhay ko, sabi ko sa kanya. At seryoso ako. Dahil minsan, ang pinakamasamang bagay na mangyayari sa'yo ay eksakto kung ano ang kailangang mangyari. Minsan, ang pagtataksil ay ang tanging paraan para makita kung gaano mo nakatagal pinagtataksilan ang iyong sarili sa pananatili. Minsan, ang pagkawala ng lahat ay kung paano mo matutuklasan kung ano talaga ang mahalaga. Mas madalang nang tumawag si Isabel ngayon, siguro isang beses sa isang buwan. Ang mga mensahe ay nagbago mula sa paghingi ng tawad tungo sa nostalgia hanggang sa wakas, mga galit na akusasyon na ako matigas ang ulo at tumatangging kilalanin ang magagandang bahagi ng aming relasyon. Hindi ako sumasagot sa anuman sa mga ito. Wala nang dapat pag-usapan. Lumipat sina Ricardo at Vivian sa Arizona para mapalapit kay Amanda, na tila nangailangan ng emosyonal na suporta pagkatapos ng lahat ng nangyari. Narinig ko kay Marco na tumira si Isabel sa kanila sandali, ngunit hindi nagtagal ang pagsasama. May kinalaman daw sa pagka-realize ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay hindi pala ang biktima na kanilang inakala. Si Gerardo Santos ay naging hindi lang aking amo, kundi isang tunay na kaibigan. Sinabi niya sa akin ilang buwan pagkatapos na mayroon na siyang pagdududa sa mga aligasyon ng harassment mula pa sa simula. Ngunit na pressure ng HR Director na kaibigan pala ni Vivian Belmonte sa loob ng maraming taon. Ang buong pangyayari ay inorkestra na may mas maraming kasangkot kaysa sa aking inaakala. Ang mahalaga ay nakaligtas ako. Higit pa sa nakaligtas, umunlad ako pagkatapos nito at natutunan ko na ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay hindi kailangang masaksihan ang iyong kahihiyan para maniwala sa iyo. Naniniwala sila sa iyo, lalo na kapag sinusubukan kang sirain ng iba. Kung nanonood ka nito at naramdaman mo na nakakulong ka sa isang relasyon kung saan palagi kang sinasabihan na hindi ka sapat, kung saan ang iyong halaga ay sinusukat sa imposible na pamantayan ng iba, kung saan ang pag-ibig ay may kondisyon sa pagtugon sa mga inaasahan na hindi mo sinang-ayunan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Umalis ka. Anuman ang sa tingin mo, imawawala sa iyo sa pag-alis ay walang-wala kumpara sa makukuha mo sa muling paghahanap sa iyong sarili. Akala ni Isabel ang birthday party na iyon ang magiging katapusan ko. Sa halip, iyon ang aking simula. Ang simula ng buhay na dapat kong tinatahak noon pa man.